Ay, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Inyo ng unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Ang Galing Mo Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner po natin palagi. Hatid sa atin ang Unique Toothpaste. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008 and past president po ng Parañaque Dental Chapter. Kapartner natin, Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, good morning sa lahat na nakikinig ng Ang Galing Mo Doc and of course ACS. Magandang umaga. Magandang umaga, Doc. And dental implants ang pag-uusapan natin ngayong umaga. And siguro na natalakay na natin sa mga previous episode nito. Pero kung may marami kasi mga tanong tungkol dito, Doc, no? Saka marami pa rin feeling nila pag may tinusok lang sa ngipin, implant na yun. Implant agad, hindi At saka, parang nagiging, na siya, Doc, no? Parang magiging normal na siya. Marami nang nakakaalam about implants. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga at para samahan tayo sa ating talakayan. Siya po ay ang ating bisita ngayong umaga na ito. Fellow po siya ng Philippine Academy of Implant Dentistry. At siya din po ay teaching and training dentist since 2010 to do implants. Graduate din po siya ng UARM College of Dentistry. Been practicing for 35 years and married with 3 kids, 1 into medical practice, 1 into dental, and 1 in grade 8. Ayan. Welcome natin sa ating programa nga Ang Galing Mo Doc si Dr. Lizette Rivas. Doc Lizette, good morning at welcome po sa ating programang Ang Galing Mo Doc. Magandang umaga, Faith. Magandang umaga, Dr. Mia. Good morning. Good morning sa iyo, Doc, no? At welcome sa ating programa. And sabi ko nga kay Doc Mia kanina, usapang implant and bilang nag-aaral ka, Doc, sa ibang bansa tungkol dito and talagang expertise mo to, no? Pag sinabi ba, Doc, na implant, paano mo to ini-explain sa mga pasyente na ikaw ay candidate for implant or pwede kang magpa-dental implant? Paano mo in-explain yun, Doc? Hindi nakakatakot, ganun. Oo. Kasi parang narinig ko rin siya sa dentist ko na tita na parang pag ini-explain niya, parang, diba? parang ang sakit. Parang isuscrew sa bone. Sige nga. Hindi, ipe-present mo lang to as as another option na. Parang ordinaryong procedure na. Di ba pag nag-explain ka sa patient, baba makita mo may isang bungi dyan. Sabihin mo, ano yung option niya? Pwede kayo magpustiso. No? Kaya lang po yung pustiso natin, minsan nakakasira po yan ng katabing ngipin. Yung bone nyo po, lumiliit na. Yes. No? So, dadating ang araw na yung pustiso nyo hindi nakakasya o hindi na yan, maluwang na yan. O ang another option, fixed bridge. O ang fixed bridge naman po, no? Kakailangan mong i-grind yung ngipin mo sa katabi, biruin mo, isa lang ang sira mo. Tapos dalawang ipin ang i-grind mo, lalagyan mo ng crown. And eventually, pagka nag-leak yung crown, marurot canal yan, magkaka-infection yan.
bunot ulit, di lalaki ng lalaki. Of course, hindi mo rin na-preserve yung bone. Tapos another option po, sabihin ko din sa pasyente, is implant. Yan. Implant po is supposed to, replace po your missing tooth. Ibabalik po natin yung nawala ninyong ngipin. Lalagay po natin yan. Mas mabilis pa po yan. Kung isa lang yan, mas mabilis pa yan kaysa sa root canal. Naku, baka magalit sa akin mga endodontist. No? Hindi. Mabilis pa yan. No? You can put implants in 30 minutes. No? And you won't feel pain because ano yan na pwede Anesthesia man gawin naman. yan sa local anesthesia. In fact, mas traumatic pa nga yung bunot. Mas maano pa nga yung bunot, mas masakit, may mas yung complications noon after mas ano pa yung bunot, mas masakit pa. Ako, I have to agree. Kasi ganyan din sinabi ng patient ko eh. Nung binunutan namin, tas in-implant after a month, parang mas masakit pa nga daw yung bunot. Kaya yung implant, nanonood pa siya sa screen namin. Oo. Di ba, Dok, parang siyang sinuscrew at Kaya nakakatakot pakinggan. pakinggan. Kaya hindi na namin Kasi, sasabihin yun. ano yun, Dok? Parang naglalagay ba ng bagong ngipin? Kasi ang narinig ko tungkol sa dental implant, parang siyang natural na ngipin. Oo. Nilalagay mo yan sa buto. Ang buto naman, hindi naman yan talaga ma-nerve, no? Sabihin natin sa patient. Di naman talaga, ang masakit dyan yung soft tissues. Kaya tayo nag-anesthesia. Ang bone, mas marami siyang vascular, marami siyang blood vessels. Kaya nga tumutubo yung bone sa implant because of these blood vessels So, local anesthesia lang, hindi na nila mararamdaman yan. Pag nagpabunot ka rin naman, ganun, di ba? Local anesthesia lang. So, safe ba ito, Dok? Kasi marami natatakot. Parang, suskruhan, parang tatanim na yung aking bone, di ba? Sa mga hindi pa masyadong aware, ano ba ang expect dapat, Dok, ng isang pasyente after malagyan ng implant? Safe na ang implant kasi ang ginagamit natin dyan is titanium. Okay? Over sobrang decades, more than decades, no? Matagal na nilalagay yung titanium sa mga hip replacement, di ba? So, matagal na yung success, matagal na yung success rate ng titanium. Ito ang lit-lit lang. Ang pinaka pwede mong ilagay na maliit na implant o na conventional implant is a 3.2 millimeter diameter. Imagine mo kung gaano lang yan kaliit, ano? It's safe, tapos ngayon, no? Ngayong araw na to, ngayong mga panahon na to, mas madali na siyang ilagay. You follow the protocols, no? The principles, no? And then, mabilis kasi mabilis na yung mag-heal yung soft tissue. Fine, na-revolutionize na natin ng implant. Unlike nung araw na nagde-depend lang tayo dun sa threads. Yan, may parang screw. Lalagay ka ng threads lang doon, no? Tsaka mag-aantay ka ng matagal. Ngayon, hindi na. Saka, Hindi na, sobrang bilis. I remember in 2014, nagpunta ako ng China for a training, no? And that time, 12 years ago, ang implant sa kanila, parang pasta na lang. Oo. Parang Ngayon, kunyari, pa-implant ako today, ganon. Yeah. Ganun lang sa kanila ang implant kasi they have a dental hospital in Guangzhou. Napakaganda. Tapos, ganun lang sa kanilang implant that time. So, what more now? 2014 yan, That was 12 years ago. Yes. What more now na mas advanced na, mas marami ng magagandang materials for implants, mas mabilis na yung healing. Tsaka alam mo, ngayon, with the advent of digital, AI, no, pwede mo nang madikta mape-predict mo na saan mo ilalagay. Meron ka ng naghulmahan, meron ka ng hulmahan na pwede mo nung itusok tuloy-tuloy, tapos na. Anong AI, Dok? Anong AI? AI, ipaplano mo, So, sa treatment planning, may... planning, ipaplano mo yan sa computer na ito yung position ng implant ko. Kung yun na yung naplano mong position ng implant mo, following all principles and protocols, gagawa ka ng plate, no? Para yung eksakto doon sa implant mo at sa mga drill mo, para pagpasok mo, wala nang, straight ba to? O dito ba to lalagay? Hindi ka na nanghuhula. Yeah. Kaya sobrang bilis ng paglagay. Wow. Mas mas less invasive, mas less stressful sa patient, no, traumatic dun sa patient. Saka mas accurate, no? Mas Parang hindi ka na accurate, nanghuhula sa kayatod. So, mas less ba yung, kumbaga, Dok, yung mistake or yung... Less ang mistake, lalo na sa dentista, no? Masyadong napapadali ang
ang buhay ng dentista if you plan digitally. Grabe kay So, Dr. Rivas, no? Parang yes. ang sarap magpa-implant. Yes, parang Implant na tayo daw. Mag-implant na tayo. kasi Dok, anong kagandahan ng implant, no? Sa mga wala pang alam, other than sabi mo, root canal, yung mga other procedures na pwedeng ipalit sa ngipin. Anong kagandahan ng implant, Dok? Hindi ko sinasabing no, It's not the replacement sa only. Yeah. It's not the root canal, only, Siyempre, mas maganda pa rin to save the tooth. Mas Yes. maganda pa rin natural tooth. As long as pwede mo siyang i-save natin. So, implant is just an option kasi nire-respeto niya yung biology. No, pine-preserve niya yung bone, pine-preserve niya yung soft tissue, kaya mas mas natural yung pag-grow o pag-replace ng ipin. So, anong mga sitwasyon, Dok Mia, usually, ang sinasuggest na, Dok, na for implant ka na, kumbaga, kailangan mo na talaga. May mga ganun ba, Dok? Parang, yun na lang talaga yung option niya. Actually, it's an option, no? So, basically for me, or I think most dentists naman, yun ang unang-unang best option always. Kasi nga, you preserve everything else. You preserve the remaining tooth structure, you preserve the bone, ganon. Ang root canal treatment kasi, different entity yan eh. Kasi gusto mo naman i-preserve yung ngipin, ayaw mong bunutin. Ang implant kasi, nabunot na dapat Wala yung nang ngipin. So, I think yun yung paminsan na akala nila kapag naglagay ng screw sa root canal treatment, no? Implant na yung tawag nila, hindi yun yung implant. So, dapat yung implant, nilalagay yon sa nabunot na ng ngipin. So, it's an alternative na instead na mag-denture ka kasi maraming pasyente na ayaw ng removable. 'Di ba? Ayaw nila nang nafi-feel nila na may tinatanggal, 'di ba? Or ayaw nila na makarinig na may pustiso sila. 'Di ba? Parang ganun. Meron namang ayaw naman din ng fixed bridge. Kasi yung fixed bridge nga, sinisira mo yung mga katabing ngipin. What if ang ganda-ganda nung dalawang ngipin na katabi? Sayang naman, di ba? Tapos, ayaw naman nilang mabungi. Kaya implant na lang talaga is the best option para yun kung ano lang yung nabungi, yun lang ang i-restore mo. Hindi mo na pakikialaman yung other tooth structures. Oo. Tsaka, ang giging option yan, pag sabihin natin sa patient, for implant ka na, no, kahit nandun pa yung ngipin mo, if endodontically or hindi na siya pwedeng ma-root canal. Bawa kung may fracture yung ngipin mo, tapos yung may bone resorption na nandun na sa middle ng roots mo, no? Baka hindi na feasible yung endodontic o yung root canal. Tsaka Faith, natin na ang implant, hindi porke sinabing implant, fix. No? Ang implant ginagamit din siya para pang-stabilize ng denture. Kasi may mga pasyente, lalo na kasi unang-una nung araw, talaga naman ginawang implant para dun sa mga complete denture patient. Sino ba yung mga complete denture patients? Yung matatanda. Yes. So pagka nagmamablema na sila, no, wala na silang buto. Meron nga isang pasyente, 85 years old. Dumating siya sa clinic, dala-dala niya isang garapon ng pustiso. Sabi niya, Doktora, help me. I just want to eat before I die. Gusto kong kumain bago ako mamatay. Gusto kong matikman yung kinakain ko. Sabi ko sa kanya, sige, tingnan natin, ba't ang sakit-sakit, nangulekta na ng pustiso So, ang dami na nagastos noon. Oo, in 2010, yung CBCT o yung digital scan, hindi pa masyadong Uso dito. available dito sa Pilipinas. Yung CT scan pa ng medical lang ginagamit. Nakita natin na yung foramen, yung kung saan nag-exit yung nerve, nandun nasa na yung ibabaw na ng bone. So, kahit anong kagat niya, kahit anong denture na gawin sa kanya, pag kumakagat niya, sumasakit. So, sabi ko, 85 years old na, hindi ko naman yan pwedeng dagdagan ng buto, tapos mag-ilagay pa siya yung very complicated surgery. So, sabi ko, dalawang na lang, ang gusto niya lang naman kumain Wala nga siyang pakialam sa itsura niya, di ba? Ang gusto niya, kumain. So, dalawang implant lang po, lalagay natin, titingnan natin. Nung paglagay ko, bumalik siya after a month. No? Kasi nilagay ko yung implant, nilagay ko agad yung pustiso. Pagdating niya,
sobrang pasalamat siya. The quality of life of the patient was really improved. And if only for the, I don't know if she's still alive today, no? That's in 2011, 85 years old, baka wala na. But I am very, very... Malay mo naman doon. I'm very sure Sana nakikinig siya, no? Marami pa naman tayong mga seniors na 95 ngayon. Oh, bata pa yun. I'm very sure that she's happy. She was happy, no? And was able to enjoy eating. Ayan. Yan yung parang lagi ko din narinig when it comes to implants. Sinasabi, Doc, na parang yung quality of life, yung ma-enjoy mo yung pagkain, Diba? na talagang parang natural na mga ngipin. Tuloy-tuloy po itong ating talakayan natin po sa atin ng Unique Toothpaste. Magbabalik po kami pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na yung pwedeng maging kasakasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors. Habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or brain attack sa ngayon. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. I-try po ninyo at available na ito sa merkado. At syempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Tungkol po dito sa dental implant. Kasama pa rin po natin Dr. Mia and ang ating bisita ngayong umaga, Dr. Lizette. And Doc, ayan, may mga question na tayo. Parang narinig pa lang daw niya ang implant, sumasakit na. Exactly! Parang masakit na. Hindi, diba? Oo. Yun nga, ano ba ang common misconception, Doc, sa implants? Aside sa masakit siya, madugo ba siya? Oo. Answer na natin. Okay. Hindi. Well, ang masasabi ko na lang sa ganyan, number one, yung pain kasi, yung dental pain in general. In general, medyo na ano na natin na address na natin properly. Maraming natakot sa root canal treatment, masakit daw. Pero pagdating sa clinic, okay naman, namamanage naman If masakit na masakit, sige, let's take medication first. So, ganun din naman sa implant. So, I think in general, ang dental may really has a bad reputation sa pain. Laging takot dahil masakit. Pero parang right now, let's say right now, sana mawala na yung yung takot na yun kasi namamanage na yung pain properly. Okay lang yun. Aside, Doc, lang yan. sa painful, ano pang common misconception sa dental implant? Ayun, kanina sinabi ko nga, akala nila pag dental implant, fix, no? Hindi rin. Pag ginagamit ko siya pang stabilize ng denture. Yung implants are forever. Yun. Sasabihin ko, wala pong forever. Pag hindi ka nag-toothbrush, ang patulad ng natural tooth, kapag di ka nag-toothbrush, may periodontitis. Sa implant, may peri-implantitis, no? Magkakaroon ng bacteria, bababa ang bone, apektuhan ng gums, bababa ang bone, yung mawawala yung implant mo. So, it's not forever. And of course, sabi nila, yung implant daw hindi na kailangan kini-clean. Kasi hindi naman nagkaka-cavities Di ba? Kasi metal siya no? Hindi po. Yung kailangan nating mag-floss, mag-brush, no? Tapos, kailangan nating pumunta pa rin sa dentista natin na twice a year. Baka correct ako ni Dr. Marius twice a year pa rin naman. Minimum twice a year. Kasi Doc Marius, good morning. Good morning, Dr. Because Marius. ang gums and ang ngipin medyo pontik na, pero ang gums and bone buhay yan So meron ka pa rin iniingatan diyan, di ba? Oo. Tapos ang sabi nila yung implant daw nire-reject ng body. Rejection wala na. Wala kasi Dok, paano ko matanda?
Ha? Paano kung matanda na? Yun. Isa yun sa mga contraindications. Yeah. Pag-usapan natin yung contraindications. Okay. Mamaya. Okay, Oo. sige. Tapos yun, hindi na yan kasi it's treated with something na ina-accept ng body natin, ng bone natin. Yung sabi ko kanina, yung mga pang-hip replacement, titanium yan. Coated yan. No? Tapos, yung sabi nila, pagka binone graft, may bone graft, hindi nagdagan mo yung buto kasi nga maliit. Kulang yung buto. Kaya, lalagyan mo yung sasabihin nila na, ay hindi na yan pwede mag-implant kasi ibo-bone graft na. Hindi totoo yun. In fact, bone grafting is a routine adjunct. Yes. Wala naman tayong perfect bone, no? Pagka matagal ka nang hindi mo ni-restore yung binunot sa'yo at hindi yan pin-reserve after extraction, may tendency na magbo-bone graft ka pa. So, yun yung mga misconception natin, no? Tapos, meron pa silang, meron na ngayon yung implant, pwede nang ilagay immediately pagkabunot. Pwede yun. But not in all cases. Not all But cases. yung mga cases na for example, malaki ng infection, no? Na yung isang wall ng buto mo na affect na, no? Hindi mo pwedeng i-implant agad yan. Yung galing na malaking infection, hindi mo kasi ang environment niyan low pH or acidic, no? Hindi nagmatubo ang bone diyan sa infected environment. At sinasabi nila yung implant lang daw for young patient. Hindi totoo yun din. Pwede tayong pang matanda. In fact, yung nga 85 years old. 85 years old nga and enjoy siya. Okay, let's talk about contraindications. Yung sinasabi mo kanina na, ano sabi mo ngayon? Pag matanda. Oo, nire-reject. Oo, may ganong cases. Well, let's say, ano ba yung matanda? Sorry, Let's be politically correct. Seniors. Full of wisdom. Full of wisdom. Yung mga medically, kasi matatanda, kadalasan yung mga medically compromised. Medically compromised. Geriatric. Geriatric patients. For example, diabetic patients. Ang diabetic patients, mabagal mag-heal. Okay? Ang implant, kailangan natin mabilis yan mag-heal. Isa yun para maging predictable yung success natin. Mabilis mag-heal. Imaginein mo, nilalagay mo ang implant sa pinakamaduming parte ng katawan mo. Yung which is the oral cavity. So, kailangan yan, lahat ng prinsipyo para mag-heal agad yung patient, nandoon. So, pagka diabetic ang patient, matagal siya mag-heal. So, kailangan mong i-manage yan bago mo i-implant kung talagang gusto mong i-implant. Yung mga pasyente na nagkaroon ng MI, o na stroke in less than 6 months, hindi mo pwedeng isubject yan sa surgical trauma. So, hindi siya pwede. Yung mga patient na nagbibisphosphonates, especially dun sa mga cancer-related, o chemotherapy, hindi pwede kasi pag nag-implant ka, naglagay ka ng surgical trauma dyan, pwede kang magkaroon ng osteonecrosis of the bone. Tama. So, hindi lahat na pwedeng mag-implant. May mga contraindications din. Just like ng other treatment modalities, may mga contraindications. So basically din. healthy. Dapat healthy. Kasi hindi nabanggit ni Doc yung geriatric in general. Yes, Oo. Kaya manageable. May Manageable. mga relative contraindications, no? Bawa kung na MI yan, edi after 6 months, medical clearance from the doctor, pwede mo naman siyang i-implant. Basta i-weigh mo risk versus benefit. Yes. No? Pagka risky, wag mo nang gawin. Tingnan natin yung ibang option. Sabi, hindi nga ako makakain, kaya ako immunocompromised. Oo, totoo rin naman. Kaya ako medically compromised. Walang quality of life. Oo, wala akong wala akong nutrition, malnourished ako. No? But we manage them. Yes, I also have patients like that. No? They need to undergo parang transplant, but he was malnourished. Same problem as dun yung sa 85-year-old. No? Is 70 siya, magkikidney transplant, need to be nourished. No? Kailangan niya yung ngipin niya. So, with proper management, we're able to place 2 implants lang, minimally invasive. Yes. No? And he proceeded Nakagawa. with kidney transplant. Ako isang contraindication din. Ako personally, pag nakita ko yung patient, hindi maganda yung hygiene. Yan, isa yan lang. Nako. Wag na. Wag na. Kasi sabi ko,
kailangan maayos muna yung hygiene mo. Kailangan makita ko in 2 months, walang ganyang kadaming plaque, walang ganyang kadaming calcular deposits, wala masyadong nicotine. Kasi magbabayad ka ng implant, tapos hindi mo rin naman aalagaan. Di ba? Smokers, di ba? Yung mga ganyan. Pero it's not a full contraindication. Ay, no. It's relative. Pwede naman. Relative kung pa rin. mamamanage mo, yung may mga smokers patient ako, nandiyan pa rin naman yung implant nila for a decade, no? Kailangan lang talagang care. Care. No, after yes. that. So, parang pang-ipin mo rin na i-care mo. Kaya mo mabungi lahat. Yes. Narinig natin, Doc, yung mga contraindication. So, parang base ito sa assessment. So, aside sa assessment, anong usual procedure ng isang pasyente kapag mag-undergo ng implant? Oo. O after nyan, sa pagplano. Pagplano. So, pupunta yung patient, paplanuhin yung dalawa. Dapat, kayo, team. No, whatever you plan, dapat ina-accept ng patient. No, at alam niya ano yung dadaanan niya. So, yung first step, of course, diagnosis. No, sasabihin sa patient, kukunin ka ng sukat. Kasi dapat ipaplan mo siya prosthetically. Ibig sabihin, you begin with an end in mind. No, hindi ka lang basta nag-i-implant sa buto. In mind, yes. Pero kailangan nape-predict mo ano yung restoration na nangyayari dun sa ipin niya. So, makikita mo doon, di kung swak siya sa buto, di may implant natin. Kung hindi swak sa buto yung pustiso, di kailangan nating mag-graft, kailangan natin i-rehabilitate yung site. Okay? Tapos noon, pupunta sila sa magkukuha tayo ng tawag natin doon, cone beam CT scan. No? Pakita naman natin sa x-ray kung may pathology, may ibang problema, no? May isa akong patient na gusto magpa-implant pero nakita natin meron siyang nasal tumor, no? So hindi natin yan na-implant. So pagtapos noon, CBCT, tapos noon i-present mo na yung plan mo. No, yung consent, kukunin mo, then you go for the implantation. Yung implantation, yun yung sinastawag nating surgical phase. Doon natin ilalagay yung implant. After surgical phase, ang post-operative management natin, post-operative experience ng mga patient, of course, may pain yan. 24 hours until 48 hours, no? Magsuswell siya 3 to 5 days or 2 to 3 days, no? Just like your impacted tooth. Yeah. No? Tapos, may iba, pag mistisa, makikita yung bruises kung may tapos, other than that, no, wala tayong inaasahang complication. And the healing phase, which we wait for at least 8 weeks for the bone, para doon sa bone, i-recognize niya yung implant, mag-i-integrate, mag-a-attach siya doon. Wala kang problema, mag-aantay ka lang. Tapos pupunta ka lang sa dentista mo, i-x-ray ka para makikita kung okay na. Usually, 8 weeks yun. Tapos after 8 weeks, doon na siya sinusukatan para sa crown niya. Actually, mabilis na 8 weeks, Dati, tagal-tagal, parang 9 months ang waiting. Oo. Depende yun. Siyempre, kung nagdagdag ka ng buto, mas matagal yung waiting. Ayan ha. So, kasi may mga question din tayo. Gaano ba katagal ginagawa ang implant? Yung surgery, yung pag-place ng implant, yung pa kayo nang tinatanong, 30 minutes matatapos ka sa one tooth. Oo. Basta nandun yung buto, nandun yung ideally. Oo. Kasi may steps siya 'di ba? May steps siya. Kasi sinasabi nga nito, mas pinadali ng AI yung planning ngayon. So, para mas mabilis daw. Mas mabilis. Pero alam mo ngayon, Faith, ang na nga natin sa mga dentista, maraming dentista na kapag binunot yung ngipin, pinapreserve na nila yung bone. Kasi naiintindihan na namin Ayaw na naming magmamoblema. Pagdating ng araw, wala na tayong kakapitan ng pustiso. Wala, yung bawa ko sa harap yan, nag-resorb na yung buto. Di yung ipin mo, mas mahaba pa kaysa sa mga ibang. Yes. Maraming magiging problema kung matagal, mas bungi ang ipin at hindi mo yun pinreserve. So ngayon, may tinatawag tayong site preservation. Kapag
nagbunot, kung hila ka pang pera para magpa-implant ka, matagal ka pang makakaipon, may lalagay Yeah, tayo yeah. dyan para to maintain the volume of the bone. Para pag ready ka na mag-implant, lalagay natin yan. Ayan. So, itutuloy po natin itong ating mga discussion tungkol sa dental implant. Marami tayong mga tanong for Doc Lizette and Doc Mia. Babalikan natin yan. Pagkatapos naman po ng ilang paalala, ang programang Ang Galing Mo, Doc, ay magbabalik. Oras natin sa buong Pilipinas, 36 minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Medical Broadcasters, ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Tuloy-tuloy ang ating discussion tungkol sa dental implants. And Doc Lisette, Doc Mia, ang tanong naman ng ilan sa mga listeners and televiewers natin, gaano ba katagal ang implant? Sabi nga, walang forever, Doc, no? Pero gaano ba katagal, Doc? At paano ba yung tamang maintenance dito? Paano hanggang kailan naglalast ng implant? Tanong ko rin, gaano naglalast ng ngipin mo? Yan. Mataas na yung success rate ng implant. 90 to 95%, no? 10-year survival rate according to journals, and 85 to 90% survival rate in 20 years, at 20 years. So, predictable and talaga long-term result is marami nang na-publish, no? Paano siya mine-maintain? Just like how you maintain your natural teeth, ganun pa rin. Ganun pa rin naman. Toothbrush ka, magfo-floss ka, and kung marami kang implant at nahihirapan ka na abutin, ganyan, no? Actually, maski naman sa ngipin, we can use water flosser. Water floss, Yung yes. water flosser kahit na tayo. hindi implant, diba? Kahit hindi implant, na malaking tulong yan. No? And of course, ang pinakamalaking tulong is yung dentista. You visit your dentist twice a year. Yes. So, ang dentista natin, sila yung makakapaglinis. Meron niyang iba kasi yung panglinis ng implant, ng mga dentista sa implant, kaysa doon sa natural tooth. Gumagamit kami ng plastic. Kasi iba yung behavior ng titanium. Titanium yan, ayaw mo ma-scratch. Kasi pag na-scratch mo yan, malalagyan siya, makakapitan siya ng dumi. So, practically, it's still the same as your natural tooth. So again, yan parang nasa pagmi-maintain pa rin, Doc Mia, no? Sa paglilinis. Kasi sabi nga ni Doc Mia, kung may foreign material dyan, mas lalong doble dapat yung hygiene mo. So, yun naman yan, kahit hindi implant, kahit bridge. Sabi ko, usually nga,
3 to 4 months na hindi na 6 months yung interval ng dental cleaning namin kapag may mga bridges, may mga implants, di ba? Kasi para mas makita mo sila regularly, di ba? Parang mas maintain siya. Yes. Parang tanong dito ng ating isang listener ni Teresita Atienza. Sabi niya, hindi ko alam yung implant. Parang totoong ngipin na ba yun? Meron akong 3 dental bridge, nasira nga lang yung isa. Oo, yun ang nagiging madalas na nakukuha naming pasyente, yung mga failed bridges, no? Tapos wala nang buto. Tapos pupunutin na yung mga ngipin na pinagkapitan ng bridge. So syempre dagdag implant site mo na naman 'yan, ano? So, anong tanong niya? Kung totoong ngipin na ba ang healing? Ang healing ng pagkakaroon ng implant. Oo, it's supposed to mimic your natural tooth. Oo, kasi binaon natin sa bone, kinilala ng bone as part of your body. So, magiging lang siya ng body natin. So, ang isipin lang natin sa mga pasyente, no, dapat last ko na to, no. Isipin lang ng mga pasyente, ang implant hindi lang 'yan pang-replace ng missing tooth. But, ang implant is to restore function. Para makakain ka, makasmile ka, nang hindi nalalaglag ang pustiso mo. Yes. Kumbaga, hindi lang aesthetic purposes. Oo, it's function improving the quality of your life. Yeah. Di ba, meron ng isang, yun, parang noontime show, yung isang, yung nahulog ng So, yan, very embarrassing, no? Yeah. So, yun, hindi lang siya to replace a missing tooth, a missing teeth, but really is, changing the quality of your life. Ayan, at yun ang pinaka-importante. Next question, Doc, is lahat ba ng dentista ay pwedeng mag-dental implant? Alam mo, yan ang pangarap ko. Lahat, sana lahat ng dentista makapag-implant. Parang parte na lang ng practice mo. Just like in other countries, di ba? Yung kinukwento ko nga kanina, ganun Sa bansa natin, no, para tayong medyo baby, pero hindi naman baby, no. May mga training courses tayo na in-offer katulad sa Philippine Academy of Implant Dentistry. Shout out sa aming presidente, si Dr. Edric Castillo, no. May training kami doon sa na 1-year training yon na kung saan tinitrain namin yung mga dentista to manage cases from simple to complex. So tapos niyan, after nun, evaluate sila ng board, no, papakuhain sila ng examination in order for them to be recognized as fellow of the academy. May mga ibang training program, di lang sa PID, abroad. No? May mga training abroad na hindi namin members, maraming nagganon nun. Kasi nga, with the advancement of implant digitally, no, nandoon, marami kang makukuha doon. So, ang importante lang sana sa mga dentista natin ngayon, na ready silang na to talk about implant sa mga sa mga pasyente, kasi sayang naman na ipagkakait mo yung magandang treatment option, hindi mo alam na kaya naman pala niya, no? O mabuti naman pala sa kanya. Yan, kaya wag natin ililimit yung option sa kung ano lang yung kaya nating gawin, but dun sa mas maigi para sa mga pasyente. Kasi kung halimbawa hindi ka pa naman confident to place an implant, marami kang makukuhang dentista, mga espesyalista na pwede mong i-refer sa kanya na para makuha ng pasyente yung better option na yun. So, yun sa mga dentista, no, sa mga dentista, no, kung gusto niyo mag-training, no, yung Philippine Academy of Implant Dentistry, sa FB page, you can message us kung gusto ninyong mag-training ng implant. And we're very, very much willing to help you. In fact, the fellows of Philippine Academy, even hindi pa sila nagtitrain, or even as if they're not yet fellow of the academy, we help, no, if ever there's question, we can collab with the dentist, no, we can help the dentist plan properly para mabigay niya talaga yung option. So talagang sa academy nagtutulong kami. Ayan, para mas maraming dentista ang matutong mag-implant. Ayan. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutes makalipas po ang 11:00 ng umaga. Magbabalik pa po kami dito lang sa programang Ang Galing Mo Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste.
number 1. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Dok. Tuloy-tuloy itong ating discussion. And dahil kaunti na lang ang aming oras, Dok Lisette, dami pa nating question, no? Pero ano ba, Dok, yung mga paalala mo para sa mga gustong magpa-implant? Sa mga nagtatanong, magkano ba to? Mahal ba, Dok, magpa-implant? Mahal ba magpa-implant? Alam mo, last week narinig ko yung mga mga rants nila tungkol sa cleaning. Rant tungkol sa dental, sa cleaning pa lang. Alam mo, kung gusto mo ng magandang gamutan, pupunta ka sa espesyalista. No, sinasabi nga namin you get what you pay for. Totoo yan. Okay? True. Sa aking practice, hindi ang mga pasyente ko hindi naman high profile or mayayaman, no, elitista. Pero mga ordinaryong tao, ordinaryong empleyado, na ang importante sa akin, meron kayong option na ganito. Yeah. True yan. Basta laging nandyan yung option. Oo, yung option. Now, if you see that option is going to help you, no, then ikaw mag-iisip kung paano mo babayaran. Basta magtutulungan kayo. Yeah. Kasi pareho naman kayo nag-decide, ay maganda to. Okay? So, para sa mga pang last word, para sa mga pasyente, no, na gustong mag-implant, yan sinabi ko kanina, ang implant, hindi lang yan pag-restore ng ipin, hindi lang yan pag-replace ng ngipin. But pang-restore yan ng function, pangkain mo, pang-chew mo, para mag-ayos ang ano mo, nutrition. ang health mo, nutrition mo. It's confidence, no? And also, it's really life-changing.
Saka situation. masaya naman ang mga nai-implant, di ba? Oo. Tsaka di ba, Dok, aesthetically parang yung mga lumusot na yun dito kasi wala nang Yes. ngipin. Usually gumaganda yung facial structure, may ganun. Dok, Oo, diba? oo, aesthetic na 'yon. Aesthetics, So yeah. that's complex treatment. So pwede 'yon. Kaya nga sa implant tatlo kayo no? May prosthodontist ka, Yes. Oo. may surgeon ka, may periodontist ka. So nagtatatlong team. Kaya sa mga dentista na nagpaplano na mag-implant, no? Sabi ko to lagi doon sa mga estudyante ko no? Ang success does not come from speed or from shortcuts, but from sound principles, Yes. no, respect of biology and continuous learning. And when we plan carefully and we treat patients responsibly, implant does not become just a procedure. It is a long-term solution. Ayun na, hindi forever but a long-term solution. Yes. Ayan. Again, thank you, Doc Lisette. Maraming salamat din. Sa mga tanong na hindi namin masagot, try namin next time dahil wala na next kaming time. oras. Pero may announcement si Doc, may mga i-invite ka, Doc, sa inyong mga programs. Gusto ko sanang i-announce na para sa mga dentista, meron po kaming seminar, ang pangmagat especially for you. Especially for you sa February 22 sa Lanson Hotel. Wow, It's a Valentine's? It's a post-Valentine seminar. No, pwede nyo ituloy yung date ninyo kasama ang aming mga rockstar speakers, no? Mga gwapo pa, pwede nyo silang pang post-Valentine Day. Gusto ba mag-mention ko yung mga yan? The likes of Dr. Gary Brillo. Ayun. Dr. Steve Almonte, Gwapo nga. Dan Farnacio, and Yun. Dr. Dari Reyes. So, mga rockstar yan ng implant. Totoo naman yan. So, Mga nire-respeto talaga yan sa implant. Would like to invite you to come and join us in especially for you. Ayan. And also for those who have inquiries on implant and gusto nilang makakuha ng specialist, they can always inquire sa FB page ng Philippine Academy of Implant Dentistry. Yan. So Ayan. we're very Paid. happy to to help you. Yes. Paid. No, Paid. naantong natin sabihin paid, PAID. Kasi pag PAID. sabi paid, corrupt na naman mga dentist. Ako hindi naman talaga. Tumutulong lang nga. Ayun, Doc Mia ha, para din malinaw kasi hindi ka naman babagsak sa implant kung aalagaan mo yung ngipin mo. Of course. Kasama talaga ang dyan. Siyempre, proper brushing. Lagi naman, very basic. Proper brushing, flossing, drinking lots of water. And, of course, kailangan, meron tayong katulong sa toothpaste natin, which is 1,500 Yes. ppm. Actually, yun lang naman ang requirement ni PDA, ni Philippine Dental Association. Na yung toothpaste mo is may 1,500 ppm na fluoride, no? So, kung yun lang naman, di mas madali ang buhay. Kung maayos ang ating hygiene, hindi tayo babagsak sa implant, hindi natin poproblemahin ang mga loss ng bone, di ba? Yes. Ganun. At kung mag-cleaning naman, Doc, dahil suggestion nyo nga yun, saan pwedeng pumunta kung walang mga budget? Ayan. Ayun na nga. Kapag syempre nandito naman kaming mga private... Sabi nga ni Doc, pag-uusapan nyo. Yeah, Pwede. alam mo kami mga private dentist. I guess kailangan nyo lang makahanap ng inyong friendly dentist na talagang magiging Mag-a-adjust sa budget. No, not just that. Yung parang magiging comfortable kayo sa dentista nyo, no? Pero if not, maraming mga schools and health centers na tumutulong sa mga ganyan. So, kanya-kanyang municipality and cities. Ayan. At kung may mga karagdagang katanungan pa kayo tungkol sa implants, again, i-follow nyo or mag-message kayo sa page ng Philippine Academy of Implant Dentistry. Yan po sa Facebook. Again, Dr. Lizette Rivas nakasama natin sa ating programa. Thank you so much, Doc. Thank you, Doc. Ayan, of course, Good ang ating morning. kapartner dan Doc Mia. Thank you so much. Yes, thank you. And Happy New Year pa rin. And thank you to ACS. Yan. Ayan, sa lahat po ng mga tumutok at nakisubaybay sa ating talakayan ngayong umaga hatid sa atin ng Unique Toothpaste. Maraming salamat. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Silver Clamar. Magandang tanghali na po, Luzon, Visayas at Mindanao.
ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa